listen to the people. Hindi pwede yung magpapalit lang. Hindi pwede. It has to be a revolutionary government that you will install. And the people will install you as the head of the revolutionary government. Para wala kang doubt, wala kang question, walang question lahat, pati buong mundo na nanonood, 1 year. 1 year, snap election, you run. You have a mandate. Sino lalaban sa'yo? Sino? Walang makalaban sa'yo eh. Di ba? Walang makalaban. Tingnan natin. Pero ang labanan ngayon, wala ng pera. Kasi i-reboot natin yung COMELEC. I-reboot natin. Hindi na kinakailangan ng pera kasi ang gagastos ngayon taong bayan na. Government of the Philippines, for every election thereafter, 2000 something, 1,000 years from now, wala nang gastos sa pagtakbo. Ikaw may 2 billion ka, pwede kang tumakbong presidente. Putragis yan. 2 billion, nanakawin mo yun, di ba? Mangingi ka sa mga oligarko, kaya may utang na loob ka sa oligarko. Anong ginawa ni Duterte? Hindi siya tumanggap. Ang nag-upo kay Duterte, taong bayan. So ngayon, ang mag-uupo sa lahat ng politikong ipapasok natin in the future, taong bayan. Taong bayan ang gagastos sa lahat ng politikong tatakbo. At hindi tayo, ang daming, ang dami ito, kita niyo, ang dami, dami, sinusulat ko, yan na, di ba? So, walang bayad to. Walang bayad. Misis ako, pagka may idea ako, sinusulat ko lang. Kaya kayo, pagka gusto nyong may iniisip kayo, i-comment nyo, baka sakali na kahit hindi na live, pagka in-upload na ng YouTube itong video na to, itong live na to, comment kayo kung ano yung gusto nyong mabago. Baguhin natin, di ba? Pagka viable, baguhin natin. So, yun yung mga example, PhilHealth, full coverage, retirement, full retirement para and then standardized retirement sa lahat. Babalik yung mga taxes ng tao, mga ganun ba? Kaya natin baguhin yun kasi we, the sovereign Filipino people, tayong gagawa niyan. No? 365 days, 365 days in a year, no? 365 days, 1 year of transition. Every day, isa lang, na nakasulat na dito, kunwari, meron na akong working, nasa 100 na ako, may git. 80, nasa 80 na ako. So far, so good. Isipin nyo kung lahat ito nagawa, 80 na pagbabago. Dahil ang ganda ng Pilipinas. 365. Pagka sinipag-sipag pa ako, baka maging 400 yan, 500 pa yan . Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung Revolutionary Council will talk about a topic, an agenda, sa umaga, meron kang ganito, forward mo na, may magre-research na, bibigyan mo ng kopya, lahat na nakopo sa Revolutionary Council, 15 kayo. 15. 15. Gusto nyo, 20. Dami naman ng 20. Daming pakakainin. 15 is good enough. Parang board. No? Siyam is konti . Siyam. 15 is good enough. You have more minds, the better. No? Revolutionary Council. Huwag kayong mag-volunteer kasi i-appoint na lang yan. Kayong mga maangas, kayong mga tatay-tay, kung kailan matapos to, tsaka kayo tatay, pwede ko. Ako, Madam, Revolutionary Council, I will help you, Madam President. Mga ungas kayo. Hindi nga kayo tumulong mga walang niya kayo, oportunista kayo. Mga senator, congressman, mga politiko, no? Mga mga generals. Panay kayo. Magsalita kayo. Mag-isip kayo. Tapos kokopyahin nyo
Okay lang naman. Libre naman to eh. Okay lang. Pero wag kayong mag-aasta na may utang na loob pa ang Inday Sara sa inyo. Ha? Huwag kayong mag-aasta na may utang na loob ang Inday Sara sa inyo. Huwag kayong humihingi ng pwesto, kayong mga tutulong sa people power. Huwag kayong hihingi ng pwesto kay Inday Sara pagka umupo siya at naiupo siya ng taong bayan because bayaan nyo siya ang mag-isip kung sino yung karapat-dapat dyan. Okay? Para ano, we want to have a Philippines na matino. The critical stage there, Madam Inday Sara, the critical stage, the critical component of your revolutionary government is the Revolutionary Council. You have to have a good, intelligent, loyal, country-loving, and incorruptible na members ng Revolutionary Council. People who can think out of the box. Meron na tayong guide. Ito na guide, oh. Hindi ako parte ng Revolutionary Council. Hindi. I'm not even volunteering. No? Matutulog na lang ako, mag-aalaga ako na. So, I will do my part na gawin lang to para may guide kayo. Kasi naman yung gustong umupo. Mga gustong may ambisyon, no? Kayo na. Because pagka pumalpa kayo, kumakaway niyo. I will stay alive as long as I can. Pagka nakita ko kayong pumalpa kayo, kakalabanin ko kayo. Pero huling people power na yan. I think pagka nailagay natin yung death penalty, that's good. Yung Council of Elders, that's good. So doon pa lang, okay na tayo eh. Pero hindi. 365 days yan. Every day, may changes. Kung gusto natin, umaga, meron tayong isang pagbabago. Sa hapon, meron na naman tayo isang pagbabago. Araw-araw, ganun. So, in form of, in form of revolutionary order or executive order, no? Revolutionary executive order ng presidente. Pirmahan niya ng pirmahan. Sarado Congress eh. Sarado Senate eh. What you have is a Revolutionary Council thinking for the president who is the head, and then sila yung magdadraft lahat, sila yung pros and cons, and then ayun na. Pirmahan niya. Pwede nga siya umupo doon eh. Para magano. But ang lahat niya ng common ground is ayusin yung bansa natin. It would be a very, very good, it's a great leap forward pagka naayos natin ito. Hopefully, we do it soon so that makatikim pa tayo ang katiting na gloria na under a revolutionary government at umaabante ang Pilipinas na ang gobyerno ay nagseserbisyo ng maayos, wala lahat yan na mga kawalangian na yan para makatikim ng gloria ang taong bayan. Kahit katiting, kahit isang quarter o isang taon, kalahating taon, bago yung mga delubyo na yan. The country is not even prepared for a big one na earthquake. We're not prepared. Anong titingin yung gagawin ni BBM? Inday Sara, you better be prepared to do things na matulin. Because you have to look at it when you enter, when you are the leader, you are an end of days president, you have to consider everything. No? Nuclear war, food scarcity, invasion, think of everything. Plague, pestilence, buksan niyo yung Biblia. Nandun lahat.
pagka ano, pagka ang hindi nyo alam yung gagalawan ninyo, ay mabubulaga kayo. Tama lang naman, di ba? May point. You have to look into the timeline when you will become the leader of this country. Ganon din yung iba. Ganon si Trump, ganon si Putin, si Jinping, si Kim. Lahat ng leaders ngayon. You have to understand the timeline. Inday Sara, Madam President, you have to understand the timeline that you are getting yourself into as head of 120 million Filipinos and as the end of days president. Na, if it comes, at least you are ready, you're prepared, you are nakaganong ka, ang tag doon, yung peg mo is pang end of days president. Ang masama, kung hindi mo consider yung sarili mo, butata ka. Magalit sa'yo taong bayan. Kakamon din, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Ewan ko sa'yo. Pagka nandun ako, sabihin ko, ewan ko sa'yo, Day. Ewan ko sa'yo. Sinabi naman sa'yo, end of days president ka. Anong nga po? Baka mabuntal ako. Joke. Hindi talaga, serious yun. Because a lot of Filipinos might die. A lot of Filipinos might suffer. Kunyari, isang biglang earthquake sa Metro Manila. Bumitak yung Metro Manila. Pag-aralan mo lahat yan. Yung possibilities. No? Anong ahensya? No? Pillbox, no? Na meron daw lamat yung Manila, pwedeng bumitak, and then matira Antipolo, yung bagong beach, no? Antipolo. Nakakatakot yun, ha? Isipin. But you better be prepared for that. You better be ready for that. If only we can predict, ano? Kaya merong magnitude 6 ngayon sa South. And magka-connect naman lahat yan eh. Kaya nga, you better understand the science, no? Ay, daming sakit sa ulo ng ng leader ng isang bansa. Kaya nga, nagpapaka-stress kami. Pero, tinawa namin problema yan. Papaka-stress kami, pero ang problema kasi yung taong bayan ang tatamaan eh. No? You have to have foresight. You have to have a vision for the country. You have to be decisive enough when the time comes. You have to have good people around you, good performing people around you, and you have to have punitive na mga measures, no? Death penalty, etc. Ganon. And then sample. Hindi biro-biro yung sabi kang na presidente. Pero yung presidente ka, end of days president, mabigat yun eh. Kasi nakasalalay sa yung buhay ng 120 million na Pilipino. Kaya you have to approach it per LGU, just like the Pharaoh and Joseph, di ba? Nag-impact bawat LGU so that kung ilan yung population dun sa LGU, well taken care of sila. Doon yung china-channel, pwede nyo, wala na muna build eh. Doon na muna, food security muna. Pwede ganon. Because yung direction nyo, pag ang isip ninyo ay doon sa malawakan na pwedeng mangyari, based sa Biblia, based sa mga hula-hula na mga credible na mga tao, based dun sa mga nakikita natin na mga nag-a-unfold pa isa-isa at sabay-sabay na mga nangyayari sa buong mundo,
you you at least have the thinking, o nga, no, mabuti handa na. Aanin mo yung build, kung yung tao mo gutom. Secure na muna yung pagkain, di ba? Secure muna yung protection. Quiet. Secure muna yung protection para hindi maging kawawa yung tao. Di ba? I think that is the smart way to go, Madam Inday. Wag na muna yung mga trophy, wag muna yung mga legacy na yan, mga build. Anyway, it will take, baguhin natin yung tenure. 4 years. Every 4 years. Nandito yun, somewhere. Nandito yun, 4 years. Presidente, and unlimited. Elek. Hanggang sa tumanda. May bigote ka na. May balbas ka na. Ikaw pa rin presidente. Putire. Mga Pilipino. Di pa ba kayo nagsasawa sa akin? Tama na. Walang yan. Di ba? Baguhin natin yung tenure. Tagal yung 6 years. Pagka naasa rin tao sa inyo, ayun na, boto na ng iba. Pero kung gusto ka ng tao, 4 years, 12 years. Paano? Baguhin natin. Taong bayan, tayo magbabago niyan lahat. Kaya mag-propose kayo ng gusto ninyo, mag-comment kayo, pwede kong mabasa and then makita ko kung meron ako nakaligtaan, no? So pare i-run down ko ng para magkaroon kayo idea. AFP-PNP. AFP-PNP. Revamp. Restructure. Ano ito? Retire all generals. Ang tindi naman. Galit. Retire all generals. Ano pa? House arrest. Pending investigation. And pagka nalamang guilty na nangulimbat ng pera base sa inyong salin at inyong ari-arian, bitay. Di ba? Hanip. Yung PNP, babaguhin na kayo mga pangalan nyo, AFP-PNP, kasi sinusuka kayo ng tao standardization ng pensyon ng AFP, ng mga government and private sector, SSS, GSIS, etc. Yung mga malalaking sweldo dyan sa SSS, GSIS, i-rectify natin. Tarantado kayo, ba't yung masweldo kayo ng malalaki? Akala ninyo gagaling nyo. Ang lalaki ng sweldo nyo, may million pa kayong million pa. Ano yun? As if naman kayo yung nagpalaki ng pondo na yan. Ang nagpalaki niya ng pondo na yan yung deduction. Ever since, deduction ng mga tao. Mali yung malaki-laking, sobrang laki. Sisante kayong lahat. Ng mga nandyan, mga board. Tapos nun, ayusin yung sweldo, mali yun. Ano tayo maggarbo? Panay kayo... mandatory service, ROTC. Di ba? AP budget, 1 trillion. Dapat yun, 1 trillion. Provided that you will initiate the construction of defense industries all over the country. Hahatiin nyo by region. Region 1 hanggang 18, meron. Kung saan maganda yung pagawaan ng mga uniforme, para yung 50 million reservists, may uniforme. Saan paggawa ng mga patches, para yung mga taga-Samar, may gagawin sila, patches. Yung mga paggawa ng baril, yung mga taga-Cebu, Danao, mga paggawa ng bala, actually, Luzon, Visayas, Mindanao, para matamaan yung isa, meron you do not keep your eggs in one basket. Paggawa ng night vision, paggawa ng drone, mga drone ba, paggawa ng mga missile, jet, fighter jet, bomber, barko. Lahat tayo gagawa. Government to government, transfer. Magkaroon tayo sarili nating Iron Dome. Para, yun muna dapat tunayin natin. How we can protect ourselves. Intercept, missile intercept muna. Predict.
radar system, prediction, and then intercept. Kasi meron tayong mga ano dito mga target So yun na muna. Bago yung mga army na yan na pagalingan na army. Tikas pa nga muna mga army. Di pa kailangan. Jungle warfare lang muna. Anong turo-turo? Ano pa? Ang dami Congress, 18. 1 per region. Senate, 18. 1 per region. Governor, 1 per province. Form of government, federal state. State of Luzon, Visayas, Mindanao. Sige. Agricultural products, 20 minimum. Food security, export natin yung excess natin. Price control, farm gate prices. Bawat Pinoy, saka na. Dami. Livelihood for people. Lahat ng wiring, underground na. Lahat. Nga walang niya kayo. Kung salasalabit yung mga, salasalabat yung mga wiring nyo. Hindi. Walang dapat makitang wire na nakalitaw dyan. Bigti ko kayo dyan Walang niya. Hindi government ang gagastos dyan. Kayo. Kayong mga kung hindi yung mga mainstream media. Ay, naku, patay kayo. Yung mga suspendido yung lisensya nyo. Suspendido. Pending investigation. Kung kayo nagpe-fake news, yari kayo. Yari kayo. Sige, gagaling ninyo. Kasi galit na yung taong bayan. Aayusin namin lahat yan. I-reboot namin. And every day is a new day, a new every day is a change happening for the next 365 days. 365 days to transition. Gagawin kong playlist siya para pwede niyong balik-balikan. At kung sino man yung Revolutionary Council na yan, if ever magkakaroon, meron kayong babalikan. At kung si Inday Sara, meron kang babalikan. Like, share, subscribe. Joke lang. Okay. So, Babi of Tuhan. Magandang gabi. Magandang gabi, Waywing. Babi of Tuhan. Naku lang kayo uli nag-live. Ingat. Busy Marami kong iniisip Ito nga iniisip ko. Paano ko magla-live Iniisip-isip ko to. Gusto ko properly. Ganyan ako noon, nung third year akong PMA, inisip ko kung sakasakali, sabi kasi ni Bob De La Rey, mista ako, kasama ko sa Colors. Kung sakasakali, ako maging Corps Commander, ako maging First Captain, yung tinatawag Barombado. Sabi ko, Bok, hindi ko na ina-ambition yun, Gago, kaya nga nandito sa Colors Sabi nga nun. Bakit? Ano ba meron Colors? Ikaw yung tipong, snappy. Sabi nga nun. Ganun ba? Ang alam ko lang yun, pagka tumayo ka ngayon, diretso, kaya kang kahit 5 oras, 6 na oras kayo nakatayong ganyan, katabi bandila, hindi ka gagalaw. Okay lang, kaya natin. Hindi yun. You are supposed to defend the flag. Wala man tayong bala. Gusto nyo ako mag-defend the flag, baril ka, wala man bala. Paano ko i-defend yan? Siya talaga. Sabi sa akin, Bok, seriously, ang Colors, pinangkukuhanan ng cadet captain yan. Kung hindi, pinakamababa sa atin, Bok, battalion commander. Hanip battalion commander. Hanip dami dito Ano yun 4. 4 yun No. Kasi yung company commander, 3 Di yung battalion, 4. Tapos yun, hanip Hindi nga, sabi nga nun Corps Commander ka, sabi nga nun. Sabi ni Bob he was that confident. Sabi niya, alam mo, Bongmate, kung ako hindi turn back, ako yung baron, ikaw ang deputy. Sabi sa akin. Alam mo, sagot ko, buti na lang, turn back. Tapos ano yung kina-turn back mo? Mista, anong kina-turn back mo? Anong dahilan ba't ka na-turn back? Hazing ba? Hindi, Bok. Okay, hindi ako nangihaze, sabi niya. Academics? Ano? Algebra.
Sabi ko, bobo! Algebra na turn back ka? Ha? Eh, mani-mani yun eh. Sabi mo, exempted. Sabi talaga. Na-turn back ka sa algebra? Oh, Janet. Hanep talaga. No amount, oh. Class 82 dapat yun eh. O de, naging bunkmate ko. Nung una ko nakita yun, sabi ko, laki-laki ng ulo ba? Na kalbo ba na marine cut eh. Marine cut, laki-laki ng dito. Nung leeg, nung batok, taba-taba ba? Ay ko, sino yung siga na yun? Mukhang mukhang manganga na. Mukhang magan eh. Tapos nagkasama kami sa colors. Ayun, siya nagsasabi sa akin na seryosohin namin. And that I developed the mindset na once you accept that you will have that role, then you will be better prepared. Kunyari kayo, mga nasa serbisyo, wala rin keme-keme. Madam President, ikaw din ha, Madam Inday, wala nang keme-keme. You are there. You accept na nakatuto ka. Walang keme-keme. You prepare yourself, imagine yourself, visualize yourself that you are running the country. And anong gusto mo mangyari sa bansa natin? Yun yung hindi ako nagagalit. You visualize yourself. When I was there, third year PMA, I was visualizing myself na ako yung corps commander, yung first captain. Anong gusto kong pagbabagong gawin sa cadet corps such that maiiwanan yung cadet corps na snappy. Inisa-isa ko. 365 days of doing it. So I got the journal ng class 81, class 82, di ba? Tinireview ko yan, inisa-isa kong basahin. Hinihiram ko, kapal mukha. Sir, pwede bang hiramin yung journal nyo? Re-review, sir. Papagaling, sir. Okay. Ganun pala. Ganun pala. Kaya pala. Natuto ko. So, that gave me a mindset ahead of my classmates. So, yun yung And then, I had the time to do it. So, ngayon, binivisualize ko na what if we will have the last people power, and then we will find ourselves supporting the next president, an end of days president, and we only have 1 year to change the country. 1 year to reboot the country, because more than that, baka makurap yung mga nakaupo. I want na in 1 year time, ayusin na natin lahat ng pwedeng ayusin. It can be done. It can be done. And then let's have an election, a snap election, so that all the mandate will be restored. May bagong Congress, may bagong Senate. Sa ngayon, after a few days, mag-appoint. Pagka nagawa na yung reboot ng Congress, reboot ng Senate, imagine yung perang maiipon natin, masasave natin, nawala yung Congress, nawala yung Senate, balik mo sa PhilHealth, full coverage tayo. O di masaya, kasi yung iyak-iyak tayo, puta na, hindi ko mapagamot yung sarili ko, hindi makapasok sa ospital, meron ng cancer, meron ng Sus Mariosep, kawawa ang Pilipino. Tanggalin natin Congress, tanggalin yung Senate, mga walang yang walang ginagawa na, para yung mga boda bill Tanggalin. Sino masunod? Taong bayan. We, the sovereign Filipino people. Ayusin natin. 18 lang congressmen. Sorry doon sa mga tumatakbo. Sorry Sorry. Pero, dyan din naman. Pagka, bakit? Pagkakaiba na upo, magkakaroon ba ng death penalty? Hindi. Magkakaroon ba ng mandatory service? Hindi. Mag-revolutionary government ang Pilipinas. Ang taong bayan. Tingnan natin, tapos lahat yan. Lahat ng problema, tapos. Droga, kumusta, mga abuso, tapos lahat yan. Guaranteed. Guaranteed. And then, we're going to move forward. Wala na. Hanggang pang Singapore tayo. In the next 10 years, we can do it.
Talagang properly tayo. Walang utang. Ayan, nakalagay dito yun. Walang utang. We revert to a budget na 3 trillion. Mag-chop down tayo. Chop down, etc. Wala mo nang gastos. Saan ka nakakita? Building, Senate building, 22 billion, 22 billion ba? Mutya hanip yan, oh. Asi pera ninyo. Walang niya kayo. Diyan na lahat, magsama. Congress, Senate, Malacanang, diyan na rin. Kasi yung Malacanang Palace, wala yan. Tourist attraction na lang yan. Tourist attraction. Yung Congress, hukay. Crocodile Farm. I really love it. I really love the concept that it's a crocodile farm. Tourist attraction. Where you have all this dine-in, dine-in restaurants. O kaya mga whatever na andoon. Mga, ang tawag doon, yung bentahan ba na mga crocodile goodies. Yung manika, yung stop toy na crocodile, no? Tambi! Tambi! Mga sapatos na balat ng crocodile. Duano! O, di ba? Mga abusado kayo, tas kayo pa yung galit. Hayop kayo. Hindi kayo marunong rumispeto sa taong bayan. AFP, PNP, mahati kayo. Kaya you better stand with the people to prevent a bloodshed. No? Because the people are ready for such bloodshed just to change the country. We will make sure we will change the country for the better. Hindi kami papayag na kung sino-sino lang basta-basta uupo. It has to be the people's mandate, constitutional succession. Huwag kayong mag-aspire. Tumakbo kayo kung gusto nyo. Tumakbo kayo. Ayusin namin ang COMELEC. Ayusin namin ang electoral reforms. Pero tumakbo kayo ng maayos. Hindi yung you will grab power all of a sudden because there is a vacuum. Naku mo lang niya kayo. Kalaban nyo kami. Kalaban nyo kami. Na? Kala nyo, weekend ang FGF, SFGF? No! We're stronger. Kala ninyo. Okay. Wag na. Bukas na to. Sa susunod na to. Kaisang oras na nga ako. Hi po sir, mabuhay po kayo. Ana Casmier Zak. Thank you. Jerwin San Mateo said, hi Armando Alcabasa, Sir Dad.